Nako! Ay may kasamang galit. Itong si Senador Bato, halos magwala. Siyempre, nandiyan din yung kanyang pagmamakaawa, mga kaibigan, dahil ayaw niyang makulong. At hindi natutulog ang Diyos. Alam ng Diyos kung anong totoong nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya confident ako na talagang ang hustisya ay magagamtan natin. Pero in your part, haharapin nyo ito ng fair and square sa korte. Harapin mo yan, Senador Bato. Pambira ka. Huwag kang umiyak, harapin mo yan sa korte. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay matindi ho. Ito mga kaibigan, Senador Bato, ayaw makulong. Nagmamakaawa at lumapit na ho sa ating mahal na Panginoon Diyos. Nako, ay naalala ni Senador Bato ang ating mahal na Panginoon Diyos. Sabagay, karapatan po lahat na lumapit sa ating mahal na Panginoon Diyos. But nung kasalukuyan no, sila ay nagahari sa kasamaan, nagahari kung paano pumaslang di umano ng walang kawaawa na biktima ng peke na tukhang ay hindi ho nananalaytay sa kanila. Dito kay Bato, ang salitang mahal na Panginoon Diyos. Ba't ngayon sa puntong ito ay kita nyo ho, ay wala nang malapitan kundi ang ating mahal na Panginoon Diyos. Diyos mio, mahabagin Santissima, Malabirhen. Mga kaibigan, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong reaction ni Senador Bato tungkol dito sa rekomendasyon ng Quadcom na ito ay kasuhan at ikulong mga mahal kung taga-subaybay. Bago po ibahagi sa inyo, gusto ko pong munang kunin ang inyong panig. Pabor po ba kayo na ito si Senador Bato ay ikulong na lang dito sa ating Republika ng Pilipinas? At naniniwala po ba kayo na ito ay may nagawang kasalanan? Kung ano man ang inyong salubin opinion, diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo na magbigay ng anumang public opinion. Eto, talagang alam kong sabik na po kayo na ito ay marinig. Kaya't may pagkakataon po kayo ay samahan ako na panoorin, pakinggan. Nako, ay talaga si Senador Bato ay may matutuklasan po kayo kay Senador Bato na may hinihimod, mga kaibigan. Nako, ay talagang matindi ito. Ano itong hinihimod na binabanggit ni Senador Bato? Nako, ito po, mga mahal kung taga-subaybay. Alam mo na, para ma-demolish tayo. Para ma-demolish tayo, lalong-lalo na, eleksyon na. At kapag kaming dalawa ni Senator Bongo ay hindi mananalo next year, dahil na-demolish kami, ang gusto ngayon, hindi mananalo next year. So, next Congress, tuloy-tuloy na yung kanang, wala nang harang dito sa Senado, sa impeachment nila na gagawin kay DP Sara. So, yun lang, tuloy-tuloy na sa kanila ng mundo. Sa kanila ng mundo. Sige lang. Ayan o, Senador Bato. Umiyak mga mahal kong taga-subaybay. Dahil hindi niya na may pagtatanggol itong si Sara Duterte kapag natalo sila sa eleksyon. Alam mo lang ka naman talagang kapag napanalo Senador Bato. Maliwanag ko dito mga kaibigan na kasagwat ho ito ni Sara Duterte. Saka po natin talakayan yan. Baka tayo lumayo pa. Ang bigyan po natin ng highlight itong mga reaksyon ni Bato tungkol dito sa sabi nga ng Quadcom ay kasuhan at ikulong ito, mga kaibigan. Pero gusto nila. binabanggit din yun na ang talagang plano ninyo ay kayo ay i-demolished.
Paano ito? Eh kung yun ang plano sa inyo, paano magkakaroon sa tingin kaya ninyo, magkakaroon ng patas na pagdinig, patas na pagtimpla ng kaso laban sa inyo? Pagdating naman sa korte, malaking tiwala ko sa ating mga korte sa Pilipinas. Alam ko, may tiwala pa rin ako sa ating mga hudikatura ng mga Pilipino. Tiwala pa rin ko sa kanila na they will make everything that justice must prevail. So, Ayan may tiwala daw si Bato. Ba't wala naman sa yung tiwala ang taong bayan? Senador Bato, pipira ang iyong tagasunod. tiwala tayo dyan. Tiwala lang. Last question, Senator Bato. Nung panahong may campaigns against illegal drugs ang previous administration, marami mga mambabatas ang sumasaludo at nagpapasalamat, pumupuri sa inyong hakbang. Pero ngayon, ay sila, tila kakalaban na ninyo sila at sinasabing kailangan kayong kasuhan. Ano ngayon nararamdaman dyan? Hindi lang pumupuri. To put it bluntly, forgive me for my words. Himod puwit. Himod puwit. Yung iba yan. Yung quadcom yan. Himod puwit kay President Duterte at kay Senator Bongo. Hindi gano'n sa akin dahil hindi man ako ganun kapawid po sa Malacanang. PNP lang naman ang hawak ko. So, himod puwit yung iba dyan. Yan po mga kaibigan ang sinasabi ko na himod puwit ang binabanggit ho nitong si Senador Bato. Aba, ay may nalalaman pa itong himod puwit. Talagang lahat na lang ho ng depensa ay lumalabas dito kay Senador Bato. May nalalaman pang himod puwit. Nako ho, ay ano pa ang kasunod ditong ihimodin? Mga kaibigan, pasensya na po kayo sa word na yon. Sapagkat binibigyan lang po natin ng patas na banggitin dahil kasama ho sa ating pagtatalakay according dito ho kay Senador Bato ay himod puwit, mga kaibigan. So, hindi po sila sa inyong palagay ay sincero noong mga panahon na yun? Sincero sila na makakuha ng pabor para sa kanila. Oh. Kaya sila himod puwit. Ngayon naman, sincero naman sila na sumaya yung kanilang patron. Yung kanilang patron na kanilang sinusunod. Yung kanilang yung nag-order sa kanila. Oo. Sincero gano'n sila kasincero. Pero in your part, haharapin nyo ito ng fair and square sa korte. Harapin mo yan, Senador Bato. Pambira ka. Huwag kang umiyak, harapin mo yan sa korte. Sige nga, tingnan natin nga ho. Kung harapin ito ni Senador Bato, tingnan po natin ang kanyang pahayag. Yes. Malaki pagniwala ko sa ating judicial system. Hindi natutulog ating mga korte at hindi natutulog ang Diyos. Alam ng Diyos kung anong totoong nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya confident ako talagang ang hustisya ay magagamtan natin. Senator, siguro last question na lang from my end, 7 days before Christmas. Ang tawag ka ho doon, mayroon pang himod, mayroon pang hindi natutulog ang Diyos. At sabi nga ni Bato, ay alam daw po ng ating mahal na Panginoon Diyos na siya ay nasa tama at wala siyang nagawang kasalanan. Mga mahal kung taga-subaybay. Any reaction? Naniniwala po ba kayo na itong si Senador Bato ay walang nagawang kasalanan? Basos man o hindi. Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Nako! Ay may kasamang galit itong si Senador Bato. Halos magwala. Siyempre, nandiyan din yung kanyang pagmamakaawa, mga kaibigan, dahil ayaw niyang makulong. Kaya't gumagawa ho siya ng anumang paliwanag, eksplanasyon na yan ho ay isang uri ng pambubudol na naman. Maganda yung tanong nito nga nag-i-interview, shout out DCRH, maganda yung tanong niya dahil noon ay pinapalakpakan itong si Bato, si Digong at ang kanyang mga kasama na kasangkot. Isang part nga ho yan ng pambubudol. Kahit ako rin ho ay nabudol. Dahil gumawa ho sila. Maraming nagbuwis ng buhay.
para lang mapatunayan na legit ang piki na tukang. Gumawa sila na ika nga po'y tinaniman ng mga ebidensya, Pinas lang. Isang uri ho ng pambubudol. Kaya pumapalakpak ang mga tao noon. Datapwat ngayon ay sinusuka ho ito. Digong bato ng taong bayan. Bongo, sinusuka ho. Sa Radyo 30, sama-sama na ho sila. Pepera ang kanilang tagasunod. Sapagkat nabisto na ho ang kanilang pambubudol. Mga kaibigan. Nakaw, ay matindi ho ito. Maliwanag po dito. Mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Kung nasabi po natin yan, ang anumang public opinion, tayo ho ay mayroong pinagbabatayan. Muli po, maraming salamat. Isang like ko sa video na ito. At syempre, pakisupport po ang aking second YouTube channel, Andy's Vlog. Pakisubscribe niyo po, nandiyan po ang link sa comment section, pakiclick lang po. Muli po, bye-bye, palakpakan, isang like ko sa video na ito.